Napili, bago magpatuloy, huminga muna ng malalim. Ang mararamdaman mo ay hindi psikolohikal, hindi ito nagkataon, lalo na isang aksidente. May mga bihirang sandali sa buhay kapag ang kalangitan tilts ang iyong buong katawan upang makipag-usap sa isang tao. At ngayon, para sa mga kadahilanang hindi mo pa rin maintindihan na ang isang tao ay ikaw. Siguro nakarating ka rito na nakasuot ng lumang higpit sa iyong dibdib, ang kahungkagan na walang nakikita, ngunit nagpipilit na samahan ka tulad ng isang tahimik na anino. Baka hindi mo pa rin maipaliwanag kung bakit mo ito binabasa ngayon. Alam mo lang na may isang bagay sa loob mo na nanginginig na para bang ang isang nakalimutang katotohanan ay nagsisikap na lumalabas sa ibabaw. Ang pagkabalisa na ito ay hindi isang kahinaan, kundi isang palatandaan. Ang Diyos ang tumatawag para sa ikatlo at huling pagkakataon dahil mayroong napakalalim na pagbabago sa iyong kasaysayan na ang pagwawalang bahala nito ngayon ay nangangahulugan ng pagkawala ng pinakamahalagang sandali sa iyong espiritual na buhay. Masyado mong naisip na ikaw ay nag-iisa, na ang mga saradong pintuan ay pagtanggi, na ang katahimikan ng Diyos ay pag-abandona. Ngunit ngayon, binasag niya ang katahimikan na iyon. Ngayon, hinihiling niya sa iyo na huwag lumabas, huwag maging, huwag makaligtaan ng anumang bagay. Sapagkat ang mensaheng ito ay dumating sa iyo bilang isang tugon, bilang isang babala at bilang isang banal na panawagan. Walang aksidente dito, wala. Kaya, bago tayo magpatuloy, gumawa ng isang bagay na simple, ngunit nakakatawa. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampanilya kaagad. Hindi ito tungkol sa isang numero, hindi ito tungkol sa isang algorithm. Ito ay tungkol sa pananatiling konektado sa kung ano ang nagsisimula sa langit na ipakilala sa iyong buhay ngayon. Kung ang Diyos ay nagbubukas ng isang direktang relasyon sa iyo, hindi mo na ito maaaring pahintulutan na masira. Ngayon huminga ka dahil ang mga sumusunod ay hindi lamang mga salita. Ito ang direksyon. Ito ay isang pagwawasto. Ito ay tinatawag na. Ito na ang simula ng isang bagay na matagal nang hinihintay ng iyong diwa. May mga pagkakataon na ang Diyos ay nagsasalita ng mahinahon para lamang makita kung ang puso ay tumutugon pa rin. Ngunit kapag ang pinili ay malapit ng tumawid sa isang mapagpasyang linya, ang tinig ng langit ay nagbabago ng tono nito. Ang naramdaman mo nang dumating ka rito, ang manok chills, ang higpit sa iyong dibdib, ang pakiramdam na may nangyayari ay hindi emosyonal, ngunit espiritual. Senyales na natagpuan ka na naman, at ito ang pangatlo at huling pagkakataon bago ang dakilang pag-ikot ng mga pag-ikot sa kasaysayan nito. Hindi ito ang algorithm na nagdala sa iyo, hindi ito pag-usisa, hindi ito nagkataon. Ito ay isang direktang intervention na inihanda para sa mga araw na naniniwala siya na tahimik ang Diyos. Nakita ka ng langit na pagod, nakita ka nitong nawalan ng lakas. Nakita ka nitong halos tanggapin ang buhay sa ilalim ng kanyang pangarap. At bago ka tumigil, hinila ka niya pabalik. Ang mensaheng ito ay isang muling pagsisimula, hindi isang paalala. Sa unang 2 beses na tinawag ka ng Diyos, may isang bagay na nakagambala sa iyo. Ang takot, ang agos, ang sakit, ang mga tinig na sinubukang kumbinsihin ka na hindi ka gaanong mahalaga. Ngunit ngayon ay sinisira niya ang lahat ng mga ingay na ito. Ngayon ay minarkahan niya ang inyong espiritu ng tuwiran at kagyat na panawagan na hindi maaaring balewalain. Kasi kung mag-move on ka, wala nang mangyayari sa buhay mo tulad ng dati. Ito ang tawag na nauuna sa pagbabalik loob. Kaya nararamdaman mo ang reaksyon ng katawan, na pagtanto ng kaluluwa na ang isang bagay na mas malaki ay malapit ng ma-unlock. Ang langit ay hindi makaligtaan ang mga tawag, lalo na ang 3.
Kapag tinawag ng Diyos ang mga hinirang sa ikatlong pagkakataon, ito ay dahil nagbabago ang panahon, ang kautusan ay nilagdaan, at ang tadhana ay nagsisimulang magbilang ng pabalik. Kayo ang sentro ng pagbabagong ito. Kaya naman iginigiit niya manatili hanggang sa huli. Hindi dahil kailangan ka ng video, kundi dahil kailangan mo ang ilalagay niya dito. Ito ang hangganan na naghihiwalay sa mga nagising, sa mga natutulog muli. Sino ang pumasa sa pagkakasunod-sunod? Sino ang bumabalik sa stagnation? Dinala ka ng Diyos dito upang magbago, hindi upang ipaalam. At nagsisimula lamang ito kapag nagpasya kang manatili. Napapansin mo na ba na may mga pintuan na tumangging magbukas kahit na nagawa mo na ang lahat ng tama? Matagal na niyang inisip na ito ay pagtanggi, masamang kapalaran o kawalan ng kakayahan. Ngunit ngayon ay ipinahayag ng Diyos. Hindi ito pagkatalo, kundi proteksyon. May mga kapaligiran na sumira sa iyo mula sa loob, mga taong nagnakaw ng liwanag ng iyong kaluluwa, mga landas na nagpabagal sa mga taon ng kung ano ang inihanda na niya para sa iyo. Isinara ng langit ang sinubukan mong buksan. Ang kalungkutan na nasaktan, ang mga paanyaya na hindi dumating, ang mga pagkakataong nawala sa mga ito ang parusa. Ito ay isang pagpapalaya. Inalis ka ng Diyos mula sa mga sitwasyon na naging sanhi ng pagkawala mo ng espiritual na pagiging sensitibo na mayroon ka pa rin. Habang nagdadalamhati siya sa nakalak na pinto, ipinagdiriwang niya na iningatan kanyang buo. Itinago kanya dahil alam niya na kung ma-expose ka ng maaga, madali kang target ng mga pag-atake na hindi mo pa handa. Ang bawat pinili ay dumadaan sa banal na pagkawala na ito. Ito ang panahon kung kailan inaalis ng Diyos ang palakpakan, binabawasan ang ingay sa paligid mo, at inilalagay ka sa isang uri ng espiritual na silid ng pagsasanay. Isang paaralan ng propesiya kung saan walang nakakakita sa iyo, walang nakakakilala sa iyo, walang sino man ang nagpapatunay sa iyo maliban sa Diyos. At doon, nang hindi nagpapakilala, hinuhubog niya ang pagkatao, pinalalakas ang paglaban at nililinis ang mga intensyon. Tinatawag ito ng mundo na pagkaatrasado, ngunit tinatawag ito ng langit na paghahanda. Ang tila isang pagkatalo ay talagang isang pagkakahanay. Ang pagsasara ng pinto ay nagtulak sa iyo sa loob upang suriin ang mga paniniwala, upang pagalingin ang mga sugat, at upang matutong makilala kung ano ang kanya mula sa kung ano ang ingay lamang ng tao. Ang Diyos ay hindi nag-aaksaya ng tahimik na panahon. Ang bawat luha na ibinuhos mo roon ay naging espiritual na kasangkapan. Bawat gabi ng pagkalito ay nagiging isang ladrilyo ng panloob na lakas. Walang kabuluhan, wala. At ngayon nagsisimula kang maunawaan. Dahil kapag isinara ng Diyos ang mga pintuan, hindi niya inaalis ang anumang bagay mula sa iyo, inilalagay ka niya. Ang maling pinto ay dapat na nakalock upang buksan ang tamang pinto ng walang kontaminasyon. Hindi ka niya itinago para parusahan ka. Itinago ka niya para mapanatiling ligtas ka. Sa pagkakataong ito, tapos na ang pagtatago. Ang paggalaw ng langit ay nagbabago na ng direksyon nito. Ang Diyos ay laging nagsasalita, ngunit hindi tayo palaging nananatili hanggang sa katapusan upang makinig. Sa unang 2 beses na tinawagan ka niya, narinig niya ang simula at nasasabik pa. Ngunit isang pagkagambala ang nagpabagsak sa iyo. Ito ay ang pagmamadali, ang sakit, ang takot na harapin ang katotohanan. Ngunit sa pagkakataong ito ay naiiba. Ang langit ay hindi lamang bumubulong, tinawag ka niya. At ang pananatili hanggang sa dulo ay hindi isang detalye. Ito ay isang pagsubok. Ang pagsunod ay hindi laging nagpapakita ng sarili sa malalaking desisyon. Kung minsan ay nagpapakita ito ng sarili sa pamamagitan ng pananatili kung saan nais ng Diyos.
kahit na sinasabi ng isip na sapat na ang pagkakaunawa nito. Ang mensaheng ito ay isang linya ng paghahati sa pagitan ng mga ulo. Ang mga mananatili hanggang sa wakas ay pumipili ng landas ng pag-unlad. Ang mga sumuko sa gitna ay bumalik sa mga lumang siklo na dapat ay sarado na ngayon. Limitado ang espiritual na panahon at malinaw iyan ng Diyos ngayon. Nahaharap ka sa pangatlong posibilidad, ang isa na minarkahan ng langit bilang pangwakas. Hindi ito isang banta, kundi isang awa. Sabi ng Diyos, naniniwala pa rin ako sa iyo, ngunit kailangan kong makita at sumampalataya ka sa akin. Parang itinaas mo ang iyong kamay sa gitna ng bagyo at sinasabi, nandito ako, Panginoon, pakikinig. Handa na ako. Ang kagyat na pakiramdam mo ay hindi emosyonal. Ito ay propesiya. Para bang ang orasan sa langit ay dumarating sa 23:59 at ang mensaheng ito ay ang huling tawag bago ang isang punto ng pagbabago na hindi na maaaring ipagpaliban. Hindi ka nagkataon na nandito. Ang katotohanan na hindi ka sumuko kahit napagod ka ay nagpapakita na ang iyong espiritu ay nagre-react. Sinusubok ng Diyos ang pagsunod bago isuko ang autoridad. At iyon ang dahilan kung bakit iginigiit niya. Huwag magambala, huwag lumabas, huwag makaligtaan ng anumang bagay. Ang iyong pananatili ay nagbubukas ng isang pintuan na hindi mabubuksan ng anumang pagsisikap ng tao. Ito ang tahimik na pagsubok na naghihiwalay sa mga sumusulong sa mga nawawalan ng oras ng debosyon. At kung nandito ka na ngayon, ito ay dahil may isang bagay sa iyo na nagpasya na huwag nang bumalik sa kung ano ang nasaktan ka. May mga yugto ng buhay kung saan ang Diyos ay nagsasalita ng mahinahon, naghihintay na magising ang puso sa pag-ibig. Ngunit darating ang panahon na ang buong langit ay bumangon dahil ang panganib sa paligid ng hinirang ay nagiging napakalaki. Pagkatapos ay ang tinig na dating bulong ay nagiging isang sigaw. Isang sigaw na hindi nakakatakot ay nagising. Isang espiritual na tunog na tumatago sa kabigatan ng kalooban, pagkalito, takot at tumatawag sa iyo pabalik sa sentro ng banal na kalooban. Ang sigaw na ito ay hindi isang parusa, ito ang kaligtasan. Para bang sinasabi ng Diyos, hindi kita mawawala dahil nais niyang sirain ka. At sa gayon, ang mga bagay ay nagsisimulang mag-udyok sa paligid nila, hindi dahil nagkamali ang lahat, kundi dahil may makalangit na pagwawasto ang gumagana. Ang billboard ay nakakakuha ng iyong pansin, ang paulit-ulit na pagtulog, ang kakulangan sa ginhawa na hindi mo na maaaring baliwalain. Tinutulak ka ng langit sa tamang lugar. Ang orasan ng Espiritu ay nasa 23:59. Hindi sa kahulugan ng takot, ngunit sa kahulugan ng kagyat. Tapos na ang panahon ng pagpapaliban. Ang oras na bukas ay magbago, ay hindi na umiiral. Binasag ng Diyos ang espiritual na pagkabingi na nagpapanatili sa iyo, na natigil sa mga siklo na hindi mo pag-aari. At habang binabasa mo ito, may mga anghel na gumagalaw sa digmaan, nagliliyab sa mga landas, kinansela ang mga nakatagong pag-atake at inilalagay ang iyong kaluluwa sa tamang landas patungo sa layunin. Ang panalangin na ito ng Diyos ay hindi upang takutin ka, kundi upang ihanay ka. Alam niya na may mga kapaligiran, mga tao at mga pagpipilian na hindi na tumutugma sa kung ano ka. Pagkatapos ay pinatataas niya ang lakas ng tunog upang hindi mo malito ang pag-uusap sa ibang tinig. Maaari mo ring subukang huwag pansinin ito, ngunit hindi mo magagawa. Kapag nagpasya ang langit na iligtas ang isang tao, walang pumipigil sa proseso. At dito nagbabago ang sandali. Dahil ang sigaw na ito ay hindi nag-iisa, nagdudulot ito ng direksyon, kapangyarihan at pagbabago sa nakapalibot na kapaligiran. May isang bagay sa loob mo na nagsisimulang magising, na tila napagtanto ng kaluluwa na tapos na ang oras ng pagkahulog. At kahit na hindi mo nauunawaan ang lahat, nararamdaman mo.
Hinihila ka ng Diyos patungo sa isang bagong simula na mas malaki kaysa sa anumang naranasan mo. May mga bihirang sandali sa paglalakbay kapag ang tabing sa pagitan ng natural at supernatural ay nagiging napakanipis na halos madarama mo ang pagpindot ng Diyos sa iyong balat. Kapag nangyari iyon, walang mananatiling pareho. Ang mga himala na dati ay tila imposible ay nagsisimulang lumitaw sa mga hindi inaasahang lugar. At kung ano ang dating pagkaantala ay nagiging isang sagot. Ang Diyos ay hindi lamang nakikialam. Binasag niya ang tabing na naghihiwalay sa iyo mula sa mga espiritual na katotohanan na noon pa man ay pag-aari mo. Sa lahat ng dako ay nagsisimulang lumitaw ang mga remedyo na sumasalungat sa lohika. Ang diagnosis ay nagbabago, ang sakit ay nawawala, ang mga siklo ay naputol. Hindi dahil sa gumawa ka ng anumang pambihirang bagay, kundi dahil ang makalangit na hukuman ang nag-utos ng panunumbalik. Ang supernatural ay sumasalakay sa kalikasan tulad ng isang ilog na bumubuhos at ang buhay na tila natigil sa pag-uulit, sa wakas ay nakakahanap ng isang bagong direksyon. Pinatutunayan ng Diyos na walang paghatol ng tao na hihigit sa kanyang ipinasiya na palayain. Ang mga relasyon na ilang taon nang bumabagsak ay nagsisimulang magpakita ng mga palatandaan ng buhay. Ang mga taong umalis ng walang paliwanag ay naramdaman na humihingi sila ng tawad. Ang mga taong akala mo ay hindi mo na muling makikita ng may dalisay na puso ay nagsisimula ng bumalik. Hindi ito aksidente, kundi isang muling pagsasaayos. Ang langit ang nag-aayos ng mga marka nito, nagwawasto ng mga kwento at nagbabalik sa mga hinirang kung ano ang tila nawasak ng oras, sakit at kawalang katarungan. Dumating ang mga hindi inaasahang deposito. Ang mga pintuan na tila sarado magpakailanman ay gumagalaw. Ang mga lumang sagot na nakalimutan mo pa ay nagsisimulang lumitaw sa harap ng iyong mga mata. Kapag nasira ang tabing, walang pagpipilian ang likas na tao. Dapat itong sundin ang mga espiritual na kautusan. Ang imposible ay hindi na isang pader at nagiging isang tulay. Ang buhay ay pumapasok sa isang aksis na minsan ay tila hindi ka pani-paniwala. At ang lahat ng ito ay nangyayari dahil napagpasyahan ng Diyos na oras na upang i-redirect ka. At gayon paman, simula pa lang ito. Kapag ang supernatural ay sumalakay sa ganitong paraan, ito ay isang palatandaan na ang isang bagong panahon ay nagbubunga. Walang gumagalaw ngayon ang nakahiwalay. Ang lahat ay tumuturo sa mas malaking pag-activate. Ang kalangitan ay nagdadala ng mga pangako na mas malapit at sa lalong madaling panahon, mauunawaan mo kung bakit napakaraming araw ng sakit ang naghahanda sa iyo para sa sandaling ito. Kapag nagpasya ang Diyos na baguhin ang panahon ng isang tao, walang anumang bagay sa paligid nila ang mananatiling katulad ng dati. Para bang ang hangin ay naging naiiba, mas magaan, mas buhay, mas nakahanay. Nagsisimula kang mapansin ang mga synchronicity na hindi nakakaakit ng pansin dati. Paulit-ulit na mga numero, kamanghamanghang mga nakatagpo, mga pintuan na nagbubukas ng mag-isa at mga landas na sa wakas ay may katuturan. Ito ay ang pag-activate. Ang iyong espiritu ay pumasok sa isang bagong banal na frequency. Ang dalas na ito ay nag-aayos ng lahat, mga relasyon, prioridad, desisyon, at kahit na mga saloobin na sa palagay mo ay hindi mababago. Sinimulan ng Diyos na putulin kung ano ang pumipigil sa iyo, kung minsan nang hindi humihingi ng pahintulot, dahil alam niya na hindi ka magkakaroon ng lakas na magpahinga ng mag-isa. Ang mga maling pintuan ay nagsasara bago ka pumasok, at sa una ay hindi mo maintindihan, hanggang sa napagtanto niya na ang mga ito ay mga bitag na nakabalat kayo bilang isang pagkakataon. Iningatan ka ng langit para palayasin ka.
Sa dalas na paglilipat na ito, ang mga lumang pangako na tila malayo o nakalimutan ay nagsisimulang lumapit. Ang mga bagay na aabuti ng maraming taon ay magsisimulang gumana sa loob ng ilang linggo. Ang mga taong hindi mo akalaing makikilala mo muli ay babalik na may layunin. Ang buhay ay pinabilis hindi dahil sa kapangyarihan nito, kundi dahil sa pagkiling ng Diyos ng oras sa pabor nito. Nakapasok ka na sa isang landas na hindi na maaaring ipagpaliban. Nawawalan ng tanda ng kinabukasan ang kaaway. Sinusubukang hawakan ang mga lumang bagay. Sinusubukang samantalahin ang mga lumang kahinaan. Sinusubukang i-activate ang mga takot na dati nilang kinokontrol. Ngunit walang gumagana tulad ng dati. Kapag binago ng Diyos ang espiritual na dalas ng isang tao, ang heograpiya ng espiritual na mundo ay nagbabago kasama nito. Hindi ka nahanap ng mga araw ng mga araw. Hindi ka natagpuan ng mga pag-atake. Nawawalan ng kapangyarihan ang pagkalito. Nakarating ka sa isang bagong layer ng proteksyon at direksyon. At ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig kung ano ang darating. Dahil kapag binago ng Diyos ang dalas at pinabilis ang oras, hindi niya ito ginagawa para sa espiritual na libangan. Ginagawa niya ito para sa isang promosyon, para sa muling pag-aayos, upang ipahayag ang layunin. Ang nararanasan ninyo ngayon ay isang panimula sa isang mas malaking tungkulin. Isang bagay na sinimulan na ng langit na gumalaw sa paligid ninyo. At iyon ang magdadala sa inyo mula sa pagkawala ng lagda sa hindi inaasahang paraan. Kapag idineklara ng Diyos ang isang propetikong emerhensya sa buhay ng isang tao, ang pagkawala ng lagda ay tumigil sa pagiging isang lugar upang magtago at nagiging isang baril. Biglang ang mga pintuan na hindi pa nabuksan ay nagsisimulang gumalaw. Ang mga taong hindi pa nakakapansin sa iyo ay nagsisimulang makita ka. Dumating ang mga hindi inaasahang imbitasyon nang hindi pinipilit ang anumang bagay. Hindi ito kaluwalhatian, ito ay isang kahungkagan. Ito ay hindi isang paglalahad, kundi isang banal na posisyon. Dadalhin ka ng kalangitan sa dulo ng pila upang ilagay ka sa mga lugar ng impluensya. Ang tawag na ito ay hindi pumipili ng kwalipikado, piliin ng hindi ka panipaniwala. Mga ordinaryong tao, mga taong walang apelyido, walang koneksyon, walang kurikulum, at narito ka hinila sa isang upuan na siyempre ay hindi kailanman magiging sa iyo. Pinalitan ng Diyos ang mga pamantayan ng tao ng mga espiritual. Hindi ito usapin kung sino ang pinakanakakaalam, kundi kung sino ang magagamit, puro sensitibo sa banal na paghipo. Mga kumpanya, yugto, ministeryo, proyekto, mga lupon ng gobyerno, ang tawag ay kumakalat sa iba't ibang lugar dahil ang impluensya na nais ibigay ng Diyos sa iyo ay hindi limitado sa isang relihiyosong kapaligiran. Ito ay isang ilaw na tumagos sa profesional, pamilya, emosyonal at espiritual na kapaligiran. Ang pinili ay nagiging sanggunian ng hindi nais na maging. Ang pagpapahid ay nagiging iyong presentation card. Ang presensya ng Diyos ay nagiging iyong buod. At iyon ang dahilan kung bakit ang kakulangan sa ginhawa ay nadagdagan kamakailan. Ang pakiramdam na ito ng ang aking buhay ay hindi na akma dito ay hindi isang krisis. Ito ay isang transisyon. Lumaki ka mula sa loob bago ka lumaki mula sa labas. Lagi itong ginagawa ng Diyos. Pinalawak niya ang espiritu bago niya palawakin ang posisyon. At kapag nakilala niya ang isang tao na handa sa loob, nagsisimula siyang gumalaw ng halata. Ito ang langit na nagsasabi sa iyo, ngayon, pagtaas. Ilalagay ko sa iyo kung saan dapat tumunog ang boses mo. Ngunit ang pag-akyat na ito ay hindi nangyayari upang madagdagan ng ego o makabuo ng katayuan. Nangyayari ito dahil may misyon sa pagkilos. Itinaas ng Diyos ang isang henerasyon ng mga hindi inaasahang tao
upang sakupin ang mga puwang na matagal nang inuokupahan ng katiwalian. Bahagi ka rin ng grupong ito. Nagtatapos ang pagkawala ng lagda, hindi dahil hiniling mo ito, kundi dahil nagpasya ang langit na kakailanganin ang impluensya mo sa mga susunod na kabanata. May mga pagkakataon na hindi lamang binabago ng Diyos ang buhay ng isang tao, kundi binabaligtad ang lahat. Ang papasok mo ay eksaktong ganoong panahon, isang espiritual na lindol na binabaligtad ang mga posisyon, yumanig sa mga istruktura at ibinabalik sa mga inihalal ang lahat ng hindi makatarungang kinuha mula sa Kanya. Kapag pinili ng Diyos na kumilos sa ganitong paraan, walang mananatili sa kinaroroonan nito. Ang huli ay nagiging una, at ang pagkalimot ay nagiging mas mahalaga. Binubuksan ng langit ang mga lumang maleta na may mga pagpapala, sagot at pagkakataon na ilang taon nang natigil sa loob ng maraming taon. Hindi dahil huli ang Diyos, kundi dahil hindi ka handang panatilihin ang mga ito nang hindi naligaw ng landas. Ngayon ito ay ang kapanahunan na dulot ng sakit ay nagbigay daan sa iyo na matanggap ang dating sumira sa iyo. Ninakaw ito ng kaaway, ngunit hindi niya ito maitatago. Ibinabalik ng Diyos ang lahat ng bagay at dumami. Ang pagbawi ay hindi lamang material, ito ay emotional, spiritual, interactive. Kung ano ang sinubukan nilang sirain ka ay naibalik sa pamamagitan ng isang kapangyarihan na hindi umiiral dati. Ang kahihiyan ay nagiging karangalan, ang kababaang loob ay nagiging patotoo. Ang mga pintuan na nakasara sa harap ng iyong mukha ay nakabukas na parang hindi sila nakalock. Kapag pinalaya ng Diyos ang pagbabalik loob, walang sistema ng tao na may kakayahang labanan ang mga dikta ng langit. At ang lindol na ito ay hindi tahimik na dumarating. Nakikipag-ugnayan sila sa mga singsing, nagpapalit ng upuan, nagbubunyag ng mga nakatagong intensyon at inihayag kung sino ang nasa harap mo kapag akala mo ay nag-iisa ka. Ngunit hindi ito sinadya upang lumikha ng takot. Ito ay upang lumikha ng kalinawan. Nililinis ng Diyos ang lupa upang ang bagong yugto ay hindi mahawahan ng mga lumang sabotahe. Inaayos ng langit ang iyong kwento nang hindi humihingi ng pahintulot sa sinuman. Ang pinakamatinding bagay ay, sa kabila ng lahat ng ito, pakiramdam mo ay wala ka pa ring nakikita. At ito ay totoo. Ang Great Upheaval ay isang palatandaan lamang na ang mga susunod na kabanata ay darating na puno ng banal na pagpapabilis, matagal na paggaling at mga paggalaw na hindi mo naisip na mararanasan mo. Ang Diyos ay naghahanda ng isang bagay na mas dakila. Isang bagay na may katuturan lamang kapag nagpasya ang langit na kumilos sa isang iskandalo na paraan. Kapag pinindot ng Diyos ang pindutan ng accelerator, walang sumusunod sa normal na ritmo. Ang dating tumagal ng maraming taon ay nagsisimulang magpakita sa loob ng ilang araw, at ang mga prosesong tila walang katapusang ay napipilitan hanggang sa mahulog ang mga ito sa palad ng kanyang kamay. Hindi ito sulit, ito ay isang kautusan. Tiningnan ng Diyos ang iyong panahon, nakita kung ano ang iyong tiniis ng tahimik at nagpasyang punan ang oras na sinubukan ng sakit na ito na magnakaw. Nakapasok ka na sa teritoryo ng espiritual na bilis. Ang mga pintuan na hinarang ng mga burokrata, mga sistema ng tao, o mga taong ayaw kang makita bago magsimulang magbukas ng sabay-sabay. Hindi dahil sa impluwensya ng lupa, kundi dahil itinalaga ng langit ang kilusan. Para bang may nagrip ng mga pahina mula sa kalendaryo at inilagay ang mga ito ng direkta sa iyong isipan, kung saan ang mga pangako ay nagsisimulang matupad ng walang babala. Ang naantala ay dumating kaagad. Ang bilis na ito ay lumilikha ng isang epekto na sorpresa kahit sa iyo. Ang mga sagot na hinihintay mo sa susunod na taon ay lalabas na ngayon.
Ang mga pagkakataon na inaasahan pagkatapos ng maraming mga pakikibaka ay kusang lumitaw. Ang mga relasyon na tila malayo ay madaling makita. Pinatunayan ng Diyos na hindi niya kailangan ng oras. Kailangan lamang niya ng banal na desisyon. At ang desisyong iyon ay ginawa na pabor sa Kanya. At sa palagay niya ay hindi ito ilusyon o emosyonal na sigasig. Kapag ang langit ay nagbabago ng gear, ang likas na mundo ay napipilitang makinig. Ang mga protokol ay nasira, ang mga pila ay nilampasan, ang mga proseso ay pinasimple, ang mga pintuan ng lockout ay nagbubukas na parang naghihintay lamang para sa iyo. Mayroong isang hindi nakikitang serbisyo na kasama ka, na naglilinis ng mga kalsada, nagbibigay ng pag-access, nagpapabilis sa kung ano ang natigil sa loob ng maraming taon. Ngunit ang lahat ng ito ay panimula lamang sa kung ano ang darating. Dahil ang pagpapabilis ay hindi ang katapusan, ito ay ang pag-anunsyo ng isang bagay na mas malaki, isang bagay na pandaigdigan, isang bagay na nagsasangkot hindi lamang ng iyong kasaysayan, kundi pati na rin ng isang napakalaking kilusan sa mundo ng mga espiritu. Ang ginagawa ng Diyos sa inyo ay isang tanda ng kung ano ang Kanyang ipapalabas sa lahat ng mga bansa. At ang kilusang ito ay tumindi sa susunod na paksa. May mga pagkakataon sa kasaysayan na ang labanan ay tumigil sa pagiging individual at nagiging kolektibo. Ang nadarama ninyo sa espiritual na paraan, ang pasanin na ito, ang tungkuling ito, ang kagyat na ito, ay hindi lamang tungkol sa inyong buhay. Ito ay tungkol sa mundo. Mayroong isang pandaigdigang espiritual na digmaan na isinasagawa. Ang mga anghel ay sumusulong sa mga rehiyon na tila nawala at ang mga tiwaling istruktura na nangingibabaw sa loob ng mga dekada ay nagsisimula ng masira. Nililinis ng Diyos ang buong teritoryo upang itatag ang Kanyang katarungan. Ang mga sistemang sinusuportahan ng mga kasinungalingan, pagsasamantala, pagmamanipula, at pang-aapi ay nagsisimulang masira. Ang tila hindi makamit ay nalantad na ngayon. Ang tila hindi matatalo ay humina. Sa daigdig ng mga espiritu, may pagpapalitan ng mga kamay. Kapangyarihan, impluensya, mapagkukunan at posisyon ay kinukuha mula sa mga tiwali at ibinibigay sa mga taong may malinis na kamay, malinis na puso at sagradong layunin, at kasama ka rin. Kasabay nito, ang isang pandaigdigang paggising ay tumataas. Hindi ito inorganisa ng mga tao, hindi ito batay sa propaganda, hindi ito ipinanganak mula sa mga kampanya. Ang Diyos mismo ang nag-aalaga sa karamihan. Puno ang mga estadium ng walang opisyal na imbitasyon. Ang mga tao ay nahuhulog sa kanilang mga tuhod sa mga hindi inaasahang lugar. Ang mga bata ay may mga pangitain. Ang mga kabataan ay tumatanggap ng patnubay. Ang mga matatanda ay bumaling sa Diyos na tila may isang bagay sa kanila na muling nag-uugnay. Isang baha ng paghahayag ang bumabalot sa lupa. At sa gitna ng napakalaking kilusang ito, isang bakas ang naiwan sa mga nakikinig. Ito ay isang espiritual na tanda, isang banal na pagpapatunay na ang mga hinirang na nanatiling matatag, na nakinig, na nanatili hanggang wakas, na hindi tinalikuran ang kanilang pananampalataya, ay tinawag na ngayon upang pararamihin ang mensahe. Sabi ng Diyos, gamitin mo ang iyong tinig, ibahagi ang iyong naranasan, sumama ka sa akin sa bagong entablado na ito araw-araw. Ngunit hindi ito ang katapusan, kundi ang pintuan. Ang itinakda sa iyo ng Diyos, direksyon, impluensya, pagpapabilis, pagpapanumbalik at layunin ay hindi tumitigil sa video na ito. Sa kabaligtaran, dito nagsisimula ang lahat. At ang bawat hakbang na gagawin mo mula ngayon ay magpapatunay na ang mensaheng ito ay hindi isang emosyonal na tagpuan, ngunit isang espiritual na yugto sa simula ng iyong bagong panahon.
Ngayon na napag-aralan mo na ang bawat bahagi ng mensaheng ito, huminga ka ng malalim at napagtanto ang isang bagay, may nagbago sa iyo. Hindi lamang ito impormasyon, ito ay pag-activate. Hindi ka dinala ng langit dito upang pukawin ka ng ilang minuto, kundi upang simulan ang isang proseso na mangangailangan ng determinasyon, pagtitiyaga at espiritual na sensitibo. At ang tanong na tinatanong ng Diyos ngayon ay simple, tuwiran at malalim. Ano ang gagawin mo sa iyong natanggap? Handa ka na bang iwanan ang mga bagay na nagpabagal sa iyo hanggang ngayon? Handa ka bang ituring ang katahimikan ng Diyos bilang isang aral, hindi isang pagsuko? Nakikita mo ba na ang mga saradong pintuan ay nagpoprotekta sa iyo ng higit pa kaysa sa nasaktan kanila? Higit sa lahat, sumasang-ayon ka bang pumasok sa bagong panahon na ito na alam na ang Diyos ay nagmamadali sa mga bagay-bagay, nag-aayos ng mga tadhana at nag-aangat ng mga hindi inaasahang tao na tulad mo sa mga lugar ng impluensya? Hindi ito isang mensahe na dapat sundin at kalimutan. Ito ay isang tawag, isang espiritual na lagda sa iyong espiritu. Tinawag ka ng Diyos sa ikatlo at huling pagkakataon. Ngayon ang sagot ay sa iyo. Mula ngayon, ang bawat hakbang, bawat pagpipilian, bawat pagtanggi at bawat pagsuko ay magpapasiya kung gaano karami sa bagong yugtong ito ang mabubuhay ka. Binuksan na ng Diyos ang daan. Lumipat na ang paraiso. Ngayon ay nasa sa iyo na ang pagpapasya kung isusulong o titigil kung saan ka palaging tumigil. At kung ang mensaheng ito ay gumagalaw sa iyo, kung nakumpirma nito ang isang bagay na nararamdaman mo sa loob ng ilang araw, linggo o buwan, kung gayon hindi ito gumagana ng kusa, manatili dito sa amin. May iba pang mga salita, tagubilin, babala, at pag-activate na nais ng Diyos na ilabas sa iyong buhay. Ito ay simula lamang ng isang paglalakbay ng layunin, pag-synchronize at malalim na pagbabagong anyo. Kaya, bago ako magtapos up, gawin kung ano ang simple, ngunit espiritual. Mag-subscribe sa channel, tumunog ang kampanilya, at ibahagi ang mensaheng iyon sa isang tao na sa tingin mo ay tinatawag din ng Diyos. Hindi mo alam kung paano mababago ng isang simpleng kilos ang kapalaran. Manatiling konektado, marami pa ring dapat ihayag ang Diyos.